Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Alam nyo mga kaipunaryo, aabot ng 92 milyon na trabaho ang posibleng mawala sa buong mundo pagsapit po ng taong 2030 dahil sa pag-usad ng teknolohiya. Ito ay yung pagpasok po ng tinatawag na AI. Grabe. Mga kapatid, yan po ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, nanganganib na daw ang trabaho ng karamihan. 92 million. Pero huwag kayong mag-alala. Oo, hindi lang ito pagkawala sa trabaho, pero hindi naman nasabi. Alam nyo, sa balita rin nakasabi, kung nawala po ang 92 million, meron din pong mabubuong panibagong trabaho na over 170 million. Bagong industriya, bagong trabaho. Pero pag-usapan muna natin yung mga trabahong mawawala. Posibleng mawala. Una, manufacturing jobs. Bakit po? Kasi ngayon gumagamit na po ng mga automation, di ba? Dati, di ba naalala nyo pa ba? Sa highway, may mga toll, tapos may mga nagbabayad. Ngayon wala, RFID na lang, gumaganong-ganon na lang. Yung factory workers, assembly line, medyo nanganganib po yan. Data entry, naku, may, di ba dati meron pong data encoders, transcriptionists, ngayon wala na. Kukunin nyo na lang po yung audio, yung video, automatic, nagtatranscribe na po siya, hindi na kailangan ng tao. Ganon din po, yung cashiers. Ngayon napapansin nyo na, wala na, automatic na lang. Pindot na lang po kayo, ilalagay nyo ng pera, o ibabayaran nyo lang through yung e-money, automatic, makakuha ka na ng order. Ganon din. Yung medyo papasok na po tayo sa yung mga futuristic, yung self-driving cars, unting-unti na, malay mo, baka mapalitan ng mga taxi drivers, truck drivers, delivery personnel, at even yung mga customer service representatives. Halimbawa po, yung mga paulit-ulit kami, tinatanong kung ang magkano, paano mag-deliver, meron na pong tinatawag na mga chatbot na automatic, pag chinat mo, automatic sasagot na. Ganun din po. Pati mga payrolls, clerks, bookkeepers, kasi may mga softwares na po na ginagamit po ngayon. At syempre naman yung mga tellers, yung mga syempre may ATM na rin po. At syempre meron na itong tinatawag na e-banks, di ba? Pwede ka na mag-transfer. And last but not the least, yung mga traditional travel agents, marami na rin po nagbo-book na through yung mga apps, at the same time yung mga tours, di ba? Through Agoda at marami pang iba. Pero sinabi ko, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong ma-discourage kasi may mga bagong opportunities na bubuksan. Ito. Katulad ng mga tinatawag na AI developers, data analysts, software engineers, prompt engineers. Nako, yan na po ang in-demand at napakalaki ng sweldo. Pangalawa, pag-aralan nyo rin yung mga renewable energy technicians. Marami na rin po naghanap. Gusto nila talaga go green na. Ayaw na nila ng fossil fuels. At syempre naman, ito po, yung mga telehealth professionals. Ay nako, ngayon ang healthcare education, hindi rin mawawala yan at the same time. Yung mga nurses, hindi rin mawawala yan. Kasi hindi pwedeng iiwan yun sa mga robots. Kaya nga paghandaan po natin ang hinaharap, anong gagawin po natin mga kaipunaryo? Mag-aral, mag-adapt sa teknolohiya, piliin natin ang trabaho na mahirap palitaan ng technology at AI at mag-invest sa ating sarili. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Huwag kayong magamba. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Baha dahil sa mga pag-ulang dulot ng shear line. Sa Palawan, kabi-kabila pa rin ang rescue. Habang sa Oriental Mindoro, naranasan ang isa raw sa pinakamatinding baha sa kanilang kasaysayan. Mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte bumuelta ng protesta sa impeachment. Habang mga lider ng Kamara sinampahan ng reklamo dahil sa mga blanko sa 2025 national budget. Kampanya sa 2025 national elections magsisimula na bukas. Ang mga dapat asahan at tandaan, pag-uusapan natin. EDSA busway, hindi aalisin pero plano na raw isa pribado? At babaeng sinasabing pinatutungkulan sa away ng magfiancé na sina Andy Eigenman at Philmar Alipayo nagsalita na. Balitang may
Mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabila ang rescue operations ngayon sa Palawan dahil sa pag-ulang dulot ng shear line. Nalubog sa tubig ang bahay na ito sa Barangay San Pedro sa Puerto Princesa City kahapon matapos pasukin ng rumaragasang baha. Nagmistulang ilog naman ang kalsadang ito sa Malvar. Ang motor inakay pa ng dalawang lalaki para makatawid ng kalsada. Sa Barangay San Manuel, sinagip ng Philippine Red Cross ang mga residenteng binaha. Nag-deploy din ng Coast Guard para sa paglikas sa mga residente sa mabababang lugar. Sa bayan ng Nara, nagsagawa na rin ng search and rescue operations ang pulisya sa mga stranded na residente sa Barangay Elvita. Nalubog din sa baha ang bayan ng Bako sa Oriental Mindoro dahil sa pag-ulang dala ng shear line. Para kumustahin ang sitwasyon doon, magkakausap natin si Mayor Alan Roldan ng Bako, Oriental Mindoro. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong istasyon. Mayor Roldan, kamusta po ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Maulan pa rin ho ba? Sa ngayon po, medyo maulan po dito sa aming bayan, dito po sa bayan ng Bacos. Opo. Gaano katagal na ba na tuloy-tuloy po yung buhos ng ulan? At may kalakasan ho ba? Opo, mula po nung Friday, Saturday, Sunday until now, ay malakas pa rin po ang buhos ng ulan. Kaya ito po naging resulta ng pagbaha ng aming bayan. Opo, during this time of the year, talaga ho bang maulan sa inyong lugar? Yes, ma'am. Nag-start po kami dito ng October hanggang ngayon, hanggang February, at puro baha po yung inaabot namin dito sa bayan ng Bacos. Pero Mayor Roldan, normal po ba yan sa mga ganitong panahon, ngayong buwan? Talaga ho bang umuulan pa kahit na Pebrero? Panakala lang po yung pag-ulan dati sa maraming panahon. Pero ito po yung panahon na nagulat nga kami dahil mag-February, March na ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. At dyan po sa Bako, ilang barangay po ang patuloy na lubog po sa tubig baha at gaano kataas inabot po ang level nito? Noon pong last Sunday, ang affected barangays po namin dito is 24 barangays out of 27. Then ang height po ng tubig, yung pinakamalalim sa kanya ay almost 2.5 meters hanggang 3 meters. Oho. Ilang barangay po ang lubog pa rin po sa baha? May sa ngayon po ay halos 6 na barangay na lang ang lubog sa baha. At gaano pa rin po kataas? 2.5 meters pa po? Ang taas? Ngayon po medyo bumaba na, almost 1 meter na lang po to 1.5 meters. Gaano po karaming residente ang naapektuhan? At may mga nananatili ho ba sa evacuation centers? Noon pong kahapon, ang nasa evacuation center po natin, kasi yung iba po ay sa mga simbahan, sa mga private na mga tahanan na sila pumunta, lumikas. Yun pong sa simbahan, mayroon din po almost 308 families or mga 1,350 plus individuals. At hanggang ngayon po ba may mga nananatili pa rin po sa evacuation centers? Sa ngayon po ay wala na, sila po ay nagsiuwi na dahil mababa na po yung hindi na katulad nung isang araw yung tubig baha. Kahapon po itinaas din sa critical level yung Alag River dyan po sa Bako. Kamusta ang sitwasyon po? Anong update dito, Mayor? Nasa critical level pa rin po siya kasi po ayun nga nagsisimula na uli yung malakas na ulan dito, hindi po namin alam at sana nga tumigil na ito dahil kapag po yung nagtuloy-tuloy hanggang mamayang gabi sigurado baha na uli po dito sa aming bayan, sa maraming barangay.
Casualties po, meron ho ba? Wala naman. Sa awa po ng Diyos, wala naman po dahil maagap yun po yung ating ang ating pong NDR. Noong Disyembre po, Mayor Roldan, una nang idiniklara yung state of calamity sa inyong bayan dahil din sa pagbaha. Kumusta na ho ang inyong resources? Ano pong na ibibigay pang tulong sa mga naapektuhang residente? Sa totoo lang po, kung wala po ang tulong ng Office of Civil Defense, ang tulong ng DSWD, kaya lang siyempre hindi naman lahat maibigay ng DSWD dahil marami rin mga bayan at lugar ang nangangailangan ng tulong. Ay ang tondo po ng lokal na pamahalaan ay halos wala na pong natira pag pang-ayuda sa mga mamamayan dito sa aming bayan. So, paano po kayo dumidiskarte kung nagkukulang na ho? Yun nga po, nakahiling po ulit tayo kaya nga maraming salamat sa Office of Civil Defense dahil kahit pa paano po sila po yung nakakatulong sa amin na makapagbigay ng ayuda sa aming mga kabarangay at ang ilan ay galing sa DSWD. Tayo nga po ay nakipag-ugnayan uli sa opisina ng DSWD kay Secretary Rexiel Chalia na sana naman po ay mapagbigyan muli ng aming bayan ng tulong dahil talaga kung wala na halos kami na ibigay pagkaloob sa mga mamamayan. Balikan ko lamang po yung sitwasyon po noong ng Alag River. Sabi niyo po ay nananatili ito sa critical level at patuloy ang pag-ulan. Hindi ho kaya dapat ay mag-ilikas na humuli yung mga residente habang nananatili po ito sa critical level. And once po magpatuloy ang ulan, gaano o anong mga barangay po ang maaapektuhan nitong river na ito? Kung matutuloy-tuloy po yung pag-ulan, yung pong first 10 barangays na malapit sa Kailugan ay yun po yung unang maapektuhan. Gaano po karaming residente yon? Hindi ho ba dapat ay palikasin na muna po habang nasa critical level pa yung Alag River? Dahil po sa sanay na yung mga mamamayan dito, actually sila naman po yung nagkukusa na magkusang likasin na kanilang tahanan dahil maraming panahon naman po talagang ganito ang nangyayari dito sa aming bayan. Kaya sila po ay kahit hindi mo nasabihan ay sila na po yung nagkukusa na magpunta sa mga evacuation center natin. Alright, marami pong salamat. Baco Oriental Mindoro Mayor Alan Roldan. Magandang tanghali po. Nagrally ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte bilang protesta sa pagpapa-impeach sa kanya. Magbabalita si Bril Montalvo. Dumayo sa Davao City ang ilang supporters ni Vice President Sara Duterte para magsagawa ng indignation rally kahapon ng hapon. Pagkondena raw ito sa impeachment complaint na kinahaharap ng bise. Kahit nung sa EDSA, dumalo rin kami para suportahan lang din po si Sara. May bitbit pa silang mga tarpaulin. Ibo-boycott daw nila ang higit 200 kongresista na pumirma pabor sa pagpapatalsik kay VP Sara. Lilitisin ang impeachment ng bise sa Senado. Paglilinaw naman ni Senate President Chis Escudero. Hindi po namin trabaho i-convict sa. Hindi po namin trabaho i-acquit sa. Trabaho po namin tiyakin na magagawaran sa ng hustisya. Trabaho po na tiyakin na maging credible at paniwala at paniniwala ng sambayanan ng proseso. Sa ngayon, wala pang petsa ang impeachment trial sa Senado. Kailangan daw munang mag-convene ang impeachment court at magagawa lang yan kapag nakasession sila. Pero nakareses ngayon at sa June 2 pa magbabalik pagkatapos ng eleksyon. Unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bukas siyang magpatawag ng special session kung hihilingin ng Senado. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva. If the President is requesting or the body would, majority of our colleagues wanted a special session, I have no problem with it. I'm willing to comply. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Inireklamo na sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez at iba pang leader ng Kamara kaugnay sa issue ng umano'y insertions sa 2025 national budget.
Magkasama sina former House Speaker Pantaleon Alvarez at Attorney Ferdinand Topacio na naghain ng reklamong katiwalian at falsification of legislative documents. Dahil yan sa mga nakitang blanco sa BICAM report na niratify ng Kongreso. Ang grupong Citizens Crime Watch, sinabayan pa ito ng rally. Ayon kay Alvarez, aabot sa 241 billion pesos ang iligal na isiningit sa 2025 budget pagkatapos ng BICAM. Wala pang tugon sa reklamo ang kampo ng House Speaker. Susunod, kampo ni former Senator Manny Pacquiao nagsorry matapos mahuli ang kanyang driver na dumaan sa EDSA busway at tumakas. Bureau of Immigration na alarma sa pagdami ng kaso ng mga Pinoy na muntik ng mangibang bansa para magtrabahong scammer sa catfishing syndicates. Pag-uusapan natin. Pambato ng Pilipinas na si Dia Mate, kinoronahang Reina Hispano-Americana 2025. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Patay sa saksakang isang lalaki sa Aklan. Suspect sa krimen ang magkapatid na dati niya nang nakaalitan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay sa tadtad ng saksak ang isang lalaki sa Aklan. Ang suspect, magkapatid na dati umano niyang nakaalitan. Wala nang nagawa ang isang ginang kung hindi humagulgol ng malamang patay na ang kanyang mister na si Chalmar de Jose, 31 anyos. Alas 2 ng hapon nitong February 8, naglalaro noon si de Jose ng bilyar sa Barangay Fulgencio sa bayan ng Balete nang matsyempohan siya ng magkapatid na sina alias Rambo at Meloy. So mga hilong abi sandara, balak nang magpamanlaw sa isang kabaraka. Kung nakita mo taan dara yung si dayang arang biktima ngara, so andang inagtunanda, tapos hay binayot alagi. Binayo ko sambilog nga suspect. Natumba ang biktima sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya, pero nakabangon at nagawa pang tumakbo palayo. Sa sobrang pagmamadali, sa private resort na ito siya pumasok, kung saan siya inabutan ng mga suspect na kargada pala ng patalim. Sa dibdib at iba't ibang bahagi ng katawan siya tinamaan, na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa ina ng biktima, dati nang may alitan ng anak at mga suspect, pero hindi malinaw kung ano ba talaga ang punot dulo. Himas rehas na ngayon ang magkapatid na suspect matapos sumuko kanina umaga sa Balete Municipal Police Station. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Nananawagan ng tulong ang isa nating kababayang domestic helper sa Saudi Arabia na minamaltrato ng kanyang amo. Madalas daw kasi siyang saktan ng employer tuwing iinit ang ulo nito. Magbabalita si Rainiel Pawid. Are you with me? No, I'm not. I was. Are you with me? Nai-record ng domestic worker na si Richelle ang pagtatalo nila ng kanyang employer nitong nakaraang linggo. Agad ipinadala ng OFW ang audio recording sa kanyang ama rito sa Pilipinas. Nitong Biyernes idinulog sa News 5 ng ama ni Richelle ang sitwasyon ng anak sa Saudi. Nangangamba na rin sila dahil hirap na silang makontak ang anak. Pero nitong linggo nakapuslit ng tawag si Richelle. Kwento niya simula nang dumating sa Jeddah noong Hunyo ng nakaraang taon, madalas umano siyang nakatitikim ng sampal tuwing mainit ang ulo ng amo. Tapos makalimutan yung cellphone sa balikat ko. Kasi sobrang pinapit po kasi hindi po ako makahayag ng telephone. Nagbatay po ako. Pagkasampal po sa akin, hindi po ako minsan. Tapos kanina na po ako.
Mag-iisang linggo na raw siyang balisa dahil sa nangyaring pananakit. Ang dahilan nito, ang paglilinis niya ng oven toaster. Nakatulong po, pero hindi po totally buong tulong ko kasi ito parang po parang trauma. Sa isang video call, agad kinuha ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang detalye ni Richelyn. Pull out ka na. Kausap ko na yung welfare officer. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Migrant Workers sa Saudi authorities. Ayaw natin maging complaint-driven yung ating monitoring. Gusto natin preventive siya para we can be there for our workers talaga pag nagkaroon na sila ng pangangailangan. Sa halos 900,000 na Pinoy workers sa Saudi, malaking bilang ang mga domestic worker. Sa record ng OWA, lumalabas na nasa $400 o 20,000 pesos kada buwan ang kalimitang sahod ng domestic workers sa Saudi. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Nababahala naman ang Bureau of Immigration sa pagdami ng kaso ng mga Pinoy na nabibiktima ng human trafficking. Ang sinasabing nasa likod nito, mga sindikato na may kaugnayan sa catfishing. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl. Ms. Dana, dito po sa pagpasok ng taon, gaano na karami yung mga nahaharang ninyong biktima ng human trafficking na may kaugnayan po sa catfishing syndicates? Alam mo, Ms. Cheryl, nakakagulat kasi hindi tumitigil itong modus na ito kung saan marami po nabibiktima yung mga kababayan natin that are offered work in BPOs but end up really working for scam hubs involved in catfishing. In the past, i-intercept natin isa, dalawa at a time. But napansin po natin nung nakaraang linggo, sabay-sabay po. There was one group of 14 and there was another group of 11 na magkakasunod po na umalis. So it seems like they are more brazen ngayon na instead of traveling in one at a time or dalawahan, isang malalaking grupo, they're attempting to travel in one big group already. Yung sabi niyo po, magkakasunod na umalis? So nakaalis po sila? Nag-attempt po sila na umalis when they were intercepted by our people. Nakita po na marami silang mga red flags. And when they were interviewed, they admitted that they were actually bound abroad para po magtrabaho dito po sa mga supposedly BPOs ang alok sa kanila. Pero mukhang ito yung mga scam hubs na to. Anong mga bansa po dapat ang kanilang pupuntahan? Isang bansa lang po ba? Ang sinasabi po nila Thailand, yun po ang usual na sinasabi, especially yung mga Asian countries kung saan po ginagamit ng jump-off point to other countries kung saan naririto po yung mga scam hubs na to. Karamihan po Asian countries ang ginagamit nila as jump-off point dahil ito po mga visa-free. So they would present themselves as regular tourists. Ito usually mga empleyado dati ng BPO, mga professionals actually. Ibang-iba ngayon yung mukha po ng mga i-intercept po natin. Mga professionals po ito, merong mga may biyahe, magaganda po ang background, but they are enticed to work in these BPOs that are actually catfishing hubs located abroad. So sa inyo pong ginawang interrogation sa mga biktima, ano po ang kadalasan na pangako sa kanila? Ang pangako po sa kanila is magtatrabaho po sa mga BPOs, mga call centers. Yun po ang laging tinatarget nitong scam hubs na ito. Very similar yan doon sa mga illegal online gaming workers na nire-recruit naman papasok ng bansa. It starts out as a regular BPO, as a regular call center, but they end up being trafficked to work as scammers. Ang nangyayari po parang doble-doble, patong-patong na loloko po dun sa mga kababayan natin kasi inoferan sila ng trabaho na malaki ang sweldo. Pagdating doon, hindi sila pinapasweldo ng tama. Pag hindi nila nami-meet yung quota, sinasaktan, binubugbog sila, ini-electrocute, ganong level po ang pananakit sa kanila ng mga recruiter nila. And at the same time, ang kanila pong mga pasaporte ay kinukuha and they are forced to work as scammers. So parang nababaon pa yung ating mga kababayan doon sa sindikato kasi they are being
forced to be part of the syndicate. Kaya nahihirapan sila to ask help or ask the assistance of the law enforcement there kung nasa ang bansa sila dahil parte na rin sila ng sindikato. Ang nakikita po natin na offer sa kanila, the last one that we interviewed was 50,000 pesos daw each month ang ginagarantiyan na sweldo sa kanila. But in the past po, we've seen that as high as 80, 100,000 ang offer sa kanila. But when they get there, they do not get that amount and they end up being required even to pay for their release. Bago po sila pakawalan or pauwiin, pag ayaw na nila, pinapagbayad pa po sila ng kanilang recruiter. Paano nyo po nahuhuli yung mga ganitong mga kababayan po natin? May nagtitip po ba? Ito, parang mas mahirap yung dati kasi pa isa-isa o padala-dalawa lang ang alis. Ito, mas maramihan, grupo. Ms. Cheryl, to be honest, it's quite difficult to intercept such mga ganitong modus. Kasi pag tinignan mo sila at face value, talagang yung iba may mga magagandang biyahe na, may mga trips na abroad. Mga professional ang galing po sa mga magagandang trabaho. Pero when asked about basic questions tungkol po dun sa biyahe nila or how they know each other, yun po, doon po nakikita. Yun yung tinatawag nating red flags. Kapag nagiging sali-saliwa na po ang sagot ng mga bumabiyahe, doon sa mga basic na tanong po sa trip nila, like their return trip, sometimes they have no idea about their return trip because they're not really planning to go home. Sometimes they present fake return tickets or other fake documents. Sometimes they say that they are friends sa mga kasama nila but they don't know each other dahil pinagsabay-sabay lang sila ng kanilang recruiter na bumiyahe. Doon po nakikita ng immigration officer kung ito po yung mga tinatawag na red flags. Kung saan nakikita ng immigration officer na, there's something wrong or suspicious about this travel. May mga nakasuhan na hubang recruiters ng mga biktima. We're thankful po kasi ang IACAT po, ang Interagency Council Against Trafficking, is very active doon po sa pag-pursue ng cases laban po dito sa mga recruiters. Marami-rami na po na mga nakakasuhan ng mga recruiters na involved dito sa human trafficking of Filipinos as catfishers abroad. Ang ginagawa po kasi natin, if we encounter one sa paliparan, ang immigration po kasi sa initial determination kung meron pong trafficking case, we turn over the subjects to the Interagency Council Against Trafficking kung saan po part ang NBI and DOJ. NBI conducts the investigation para mahanap po at mahuli yung nag-recruit dun sa mga kababayan natin while DOJ pursues the case. So yun po yung coordination of different government agencies. And so far po, marami-rami na po ang nakasuhan ng DOJ. And we're thankful for that kasi it only na mapigilan yung source nitong recruitment na to. Kasi kahit araw-araw tayo mag-intercept dyan sa paliparan, kung hindi po nahuhuli at nakakasuhan, yung mga involved sa pag-recruit mismo ay mauuwi lang din po sa wala. Bukod po sa pangakong trabaho sa ibang bansa, ay may mga records din po ba tayo ng mga kababayan natin na nabibiktima naman ng mga peking visa? Meron po tayong mga na-encounter. There was one case po that happened a week ago kung saan mag-asawa po ang nagpresenta po ng peking visas papunta po abroad. They were offered by fixers na bibigyan daw sila ng visa papuntang Netherlands. So they sought the assistance of that fixer. Nakuha nila. They thought they had legitimate visas to Netherlands. They allegedly paid 268,000 para dun sa processing ng kanilang dokumento. Pero nung prinisenta po nila yun sa immigration, nakita po ng ating forensic documents laboratory na peke po ang visa na kanila pong pinipresenta. Kaya po talagang we remind everyone na huwag pumatol sa mga fixers, sa mga tumutulong po sa mga ganyan dokumento. And apply directly doon sa embahada kung saan po
nakakasaklaw dun sa bansang gusto natin puntahan. Hingi na rin po kami, Ms. Dana, ng update sa deportation ng POGO workers. Marami pa rin ho ba tayong hinahanap na kailangan ng ma-deport? Yes, ongoing po ngayon ang ating paglo-locate at pag-arrest po doon sa mga illegal online gaming workers na nagpaiwan po dito sa Pilipinas. The last deportation po natin was February 8 or 7, kung saan po 26 more yung ating dineport. For January, kung di ako nagkakamali, almost 500 or more than 500 na po yung naaresto natin involved dito sa mga illegal online gaming activities. Mukhang may mga attempts for them to have small-scale operations sa mga bahay-bahay po, sa mga condominiums, mga gated subdivisions, at yan po ang tinutugis natin ngayon. We have implemented measures po para mas mapabilis yung deportation ng mga ito. Kasi ayaw po natin na nasa kustudiya pa po ito ng Philippine law enforcement. We want them to go out of the country already dahil dumadagdag pa po sa mga gastusin ng mga law enforcement natin yung pananatili po nila dito. So far po, this is I think the 4th or 5th batch ng deportation natin. At marami-rami pa po dahil marami po tayong recent na aresto. Marami pong salamat sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Sa iba pang balita, iginiit ng Department of Transportation na hindi tatanggalin ang EDSA busway gaya ng isinusulong ng MMDA. Ang plano raw dito ay isa pribado. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Jonathan Hesmundo, ang Executive Assistant to the Secretary ng DOTR. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Cheryl. Sir, kumusta po ang feasibility study para po sa privatization ng EDSA busway? Okay, ayon kay Secretary Bautista ay within the coming months, hindi na siguro abutin ng katapusan ng 2025 ay matatapos itong ongoing feasibility study kung paano pa namin lalang mapapaganda ang EDSA busway. Dahil may mga natanggap na nga kasing mga unsolicited proposals para gustong mga private groups na gusto nilang dagdagan, pagandahin, i-expand itong EDSA busway. So ngayon, tinitingnan ng DOTR ano ba ang maganda, unsolicited o solicited through bidding kung paano nila mapapaganda ito. Dahil marami na kaming tinitingnan kung paano ito mapapaganda. Last year, meron kaming 5 bagong istasyon na binuksan. Kabilang doon ay nagtatayo kami ng elevator para sa mga PWD, para sa mga buntis at saka may kapansanan. So tinitingnan namin kung paano namin ma-expand yung network. Katulad ng kunyari ay may matagal ng plano na ang Commonwealth Avenue ay malagyan din ng busway. Pero hindi pa nga natin magawa yan dahil mayroong ongoing na itinatayong MRT-7. Tulad din ng pamahalaan ng Cavite ay gusto nila magtayo ng sarili nilang busway. So marami pang itong busway kung paano natin mapapaganda. At makikita natin kung ano magiging rekomendasyon noon sa ginagawang feasibility study. So tuloy na tuloy po. Talagang gusto nyong mapunta na po sa i-privatize na po ito. Kaya lang titingnan lamang kung paano po ito i-execute. Ang feasibility study ay hindi natin malalaman kung ano ang final recommendation. O pwede rin, sasabihin nila na wag na lang privatize. Panatiliin na sa government management ng operations niyan. Pero kami sa DOTR, ang nakikita namin ay mas maganda kung private sector financing and expertise ay sa private sector ibigay ang operation and maintenance nitong busway. Dahil ang example na lang dyan is nung na-privatize ang NAIA through open bidding, solicited proposal, yung private sector kasi mabilis silang gumalaw, mabilis silang umaksyon
So hopefully pagka private sector ang nagpapaandar nitong busway ay mabilis itong mapapaganda. Sir, baka naman daw ho magtaas din yung pamasahe sa mga bus kapag nangyari nga po ito, pribado na ang magpapatakbo. Ang pamasahe po ay hindi kinokontrol ng SAIC sa busway. Yan po ay LTFRB at hindi po sinilin ng private concessionaire kung sakali man ang LTFRB sa mga ginastos nila dyan. Maraming paraan po kung paano marirecover ang mga investment ng private sector kung sakaling sila payagang pagandahin na i-expand itong busway. Okay. And when we say busway, talagang bus lang ang mga makakadaan dyan? Tama. Yung accredited na dalawang consortium ng buses, public buses, ang primarily pinapayagan dumaan dyan. Tapos ay mga emergency vehicles ng ambulansya, ng bumbero, ng mga kapulisan na may operasyon. At may listahan naman yan. At kung wala ka sa listahan na pinapayagan gumamit yan, ay talagang titikitan namin. Kahit pa ikaw ay mataas na opisyal ng mga ahensya, kahit senador siguro, o kaya ay mga tauhan ng US Embassy, titikitan na pa rin sila dahil hindi sila kasama sa mga otorisado. At bukod po dito sa privatization ng EDSA busway, ano pa po ang nakikita ninyong solusyon dito nga po sa mabigat na trapiko po sa EDSA? Ang tuon namin ay pagandahin ang operasyon ng busway para mahikayat ang mga private car owners. Huwag na kayong gumamit ng sasakyan. Gumamit kayo ng bus, gumamit kayo ng MRT3. Pagka iniwan mo inyong mga sasakyan, makatutulong kayong gumaan ang traffic sa EDSA at iba pang mga lansangan. Kaya patuloy naming pinapakita maganda ang busway. Huwag nating hayaang maabuso. Hayaan nating mabilis na makararating ang mga sumasakay sa bus sa kanilang patutunguhan. Kung magagawa namin yon ay mapapabilib naman siguro namin ang mga car owners na mas mabilis pang mag-bus kaysa gumamit ng sasakyan kapag babaybay ka ng EDSA. Kaya yun ang aming panawagan. Huwag na ho kayong gumamit ng sariling sasakyan, gumamit na lang ho kayo ng bus at tren MRT3. Marami pong salamat, Sir Jonathan Hesmundo ng Department of Transportation. Samantala, nagsorry ang kampo ni former Senator Manny Pacquiao matapos takasan ng isa nitong convoy ang mga sumita sa pagdaan nito sa EDSA busway. Ayon sa kanyang security head na si Jojo Kagumay, driver at kasambahay ni Pacman ang sakay ng hinarang na SUV. Aminado silang mali ang ginawa nitong pag-alis matapos sitahin ng mga otoridad. Kaya naman pinagalitan daw ang tumakas na driver at inutusang bumalik sa mga otoridad para tanggapin ang tiket. Humingi sila ng paumanhin at nangakong hindi na ito mauulit. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, inendorso na ang kaso sa LTO para ma-issuehan ng show cause order ang driver. Magandang tanghali mga kapatid! 32% ng mga Pinoy na tinanong ng social weather stations ang nagsabing gumanda ang kalidad na kanilang pamumuhay sa nagdaang taon. Dumami naman ang nagsabing naghirap pa sila lalo. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, paano mo masasabi na gumanda ang kalidad ng iyong buhay? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito, gumanda ba ang pamumuhay mo? Gumanda naman. Kasi nagtaas naman yung sahod. Tapos naging maayos naman yung palakad ng government natin ngayon. Tsaka hindi siya masyadong hirap yung pera. Hindi po. Wala po akong trabaho. Kasi akala ko kasi makapunta ako ng Poland. Illegal recruiter pala yung nagkuhan sa amin. Nakabayad na kami ng pera. Hindi po. Kasi nahihirapan po kami dahil sa nangyari po sa amin. Inararo po yung tirahan namin tsaka paninda namin. Pati yung motor na inuhulugan po namin na araro po. Sira po lahat. Okay naman po. Nakakaraos naman po kahit pa paano. Okay, basta wag lang po magkakasakit.
Ako ang inyong hahain ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Simula na ng kampanya bukas para sa mga national positions sa Bilang Pilipino 2025. Kaya naman kabi-kabila na ang paalala ng COMELEC. Kaugnay niyan, nasa linya si Mon Gualvez. Mon, ano yung mga dapat tandaan sa umpisa ng kampanya bukas? Mon? Mon, konting pihit at ikaw ay... Mon? Alright, Mon, babalikan ka namin dahil putol-putol yung iyong linya. Samantala, nagpapasaklolo ang isang ina para sa kanyang 2-year-old na anak sa Laguna. Ang bata kasi may malaking bukol sa kanyang batok. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ipinanganak na may malaking bukol sa batok ang isang bata sa Mabitak, Laguna. Kaya hanggang ngayon, hindi siya makabangon. October 2022, isinilang ni Geraldine Naong ang kanyang panganay na si Shiloh Ann. Kwento ng lola ng sanggol, nasa sinapupunan pa lang daw ang kanyang apo, nakita na ng doktor na meron itong kondisyon na kung tawagin ay encephaloceal. Pagkasilang sa kanya, late ang development ni Shiloh. Hindi niya kayang bumangon o tumayo at maski pa magsalita. Nasa tiyan pa lang po kita na ng doktor. Sabi daw po, hindi daw po nakainom ng folic acid, yung parang pang ano po sa ano, makakompleto po yung ano ng bata. 8 na po siya nakainom, 2 months na po. Ayon nga sa isang pediatric neurosurgeon, malaki ang tsansa na magkaroon ng abnormality ang isang sanggol kung hindi maayos ang prenatal care ng ina. Basta ang recommendation is all females who are childbearing should take in folic acid na to prevent yung mga ganitong congenital abnormalities na preventable. Tapos dapat nagpapaprenatal ultrasound ka talaga parang every trimester. Hindi ibig sabihin na nakailang pregnancies ka na hindi na magkakaroon ng problem with the other pregnancies. 2 taon na ngayon si Shiloh at nangangailangan siya ng operasyon na therapy. Ako po ay nananawagan po para po sa aking apo. Sakali po ako'y matulungan po ninyo na maperahan po ang aking apo. Diyos na po ang magbalik sa inyo ng siklig-liglig at umaapaw po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Samantala, balikan po natin at live na si Mon Gualvez mula sa COMELEC Main Headquarters sa Maynila. Kaugnay sa simula nga ng kampanya bukas para sa national positions. Mon, ano raw yung mga dapat tandaan? Cheryl, bago nga magsimula ang kampanya para sa national positions bukas, muli nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato para sa kanilang mga gagamiting campaign materials. Git ng ahensya, dapat daw ikonsidera ng mga tumatakbo yung pangangalaga pa rin sa kalikasan. Bukod sa COMELEC, nanawagan ng grupong Eco-Waste Coalition sa lahat ng mga kandidato na hanggat maaari, iwasan na magkaroon ng basura sa pangangampanya. Kaisa raw sila ng komisyon para sa hangaring environmentally sustainable elections. Kabilang sa mga panawagan nila ang hindi pagkakabit ng mga election paraphernalia sa puno. Iwasan ang paggamit ng mga non-toxic materials, kabilang na rin dyan yung mga plastic na tarpaulin. Tiyakin din na walang maraming basura sa kanilang mga aktibidad. Hindi paggamit ng confetti, lobo at mga banderitas. At kung maaari, maisama ang kalikasan sa plataforma. Kung hindi plastic,
Pwede naman daw gumamit ng mga alternatibo gaya ng karton, tela at papel para sa kanilang mga posters. Sa datos nga na nakuha ng COMELEC noong 2022 elections, nasa 20 tonelada ng basura ang nakolekta ng MMDA kada araw. Nasa 8 million tons naman ang na-monitor ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa kabuuan ng election period. Babala ng COMELEC sa mga lalabag, bibigyan muna sila ng 3-day notice para tanggalin yung mga illegal at hindi sumusunod sa environmentally sustainable campaign paraphernalia. Hindi raw tatanggapin ng COMELEC yung mga palusot na pakakalaban lang ang nagkabit nito. Pag hindi pa rin kasi inalis, maaaring ma-disqualify ang mga pasaway na kandidato. Maaari raw i-report ng publiko ang mga nakikita nilang lumalabag na campaign materials sa tanggapan ng election officers sa kanilang lugar. Cheryl, national candidates pa lamang yung papayagang mangampanya bukas at sa March 28 naman yung para sa mga local candidates. Magtatagal ang campaign season hanggang May 10. Ibig sabihin yung mga makikita mga campaign paraphernalia na lumalabag nga sa environmentally sustainable at yung mga illegal na mga posters na nasa lokal na posisyon, hindi pa sila imomonitor at hindi pa sila kasama sa mga nakatakdang baklasin ng COMELEC sa mga darating na araw. At kani-kanina lamang dumating na rin dito si Agri-Party List Congressman Wilbert Lee para nga sa kanyang paghahain formally ng withdrawal din ng pagkakandidato sa pagkasenador. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Apat na teams ang natitirang matibay sa PBA. Habang sa PVL, nag-uunahan pa rin sa standings ang mga kupunan. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho. Rain or Shine is going to the semifinals. Yan ay matapos pataubin ng Rain or Shine Elasto Painters ang Converge Fiber Xers kagabi, 112-103 sa quarterfinals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup. Double trouble kasi ang tambalang Dion Thompson at Adrian Nocom na nagpamalas ng husay hindi lang sa opensa. Nagtala si Thompson ng personal conference high 34 points, 12 rebounds and 7 assists. We're very happy. This is what we've been trying to achieve. Past two conferences, we made the semifinals. So it would be a pity if we did not make the semifinals this conference. Ito na ang third straight appearance ng Diao-led squad sa PBA Semi at muli nilang makakaharap ang TNT Tropang Giga sa best of 7 semifinals. Straight to the semis na rin ang Barangay Ginebra after outlasting the Meralco Bolts, 94-87 at makakaharap nila dyan ang Northport Batang Pier. Naging madikit man ang laban sa ilang huling minuto, ngunit siniguro ng Gin Kings na sila ang kukumpleto sa semis cast. Malaking parte niya ng 25 points, 10 rebounds at 7 assists ng best player of the game na si Justin Brownlee. Sa PVL All-Filipino Conference 2024-25, Next Led is finally back to the winning column after 9 games, 25-20, 19-25, 25-14, 25-23. Sa laban nila last Saturday versus Galleries Tower. Pinangunahan ni EJ Laure ang kanilang breakthrough game with 19 points, 14 attacks, 5 blocks, 9 excellent digs, and 8 excellent receptions. Siyempre sobrang happy lang din talaga after ilang games na pinagtrabuhuan din namin. Eto na kamit na namin. Actually, hindi naman lang ako, sila din talaga. May gusto din talaga nilang manalo. So, nagsabay-sabay lang din talaga na eager talaga kaming manalo ngayon. Extended naman ang winning streak ng Choco Mucho after taking Akari in 4 sets, 25-21, 19-25, 25-23, 25-15. CC Rondina led her team after delivering 18 points, 17 attacks, 1 block, 9 excellent digs, and 3 excellent receptions. Dami naming pagkakamali talaga sa game na kanina. Nagalit na rin ako sa sarili ko kasi ako yung unang nawala. Pero ayun, papasalamat ko sa mga kasama ko sa tiwala ang binigay. Team effort naman yun kanina and lahat gigil na rin talaga makabalik. And... Mobile Journal, Denise Valdez-Sancho po, hatid ang mukha ng balita.
Balik sa paghakot ng medalya ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Naka-first medal for the year si EJ sa France nitong Sabado matapos niyang matalon ang taas na 5.17 meters. Kamakailan, nagwagi naman ng silver si Obiena sa patimpalak sa Germany. Kababalik lang ng world number 4 ngayong taon matapos makarecover sa injury sa likod. Sa Germany ang susunod na laban ni Obiena. Hola mga kapatid, stop bashing me. Yan ang pakiusap ng foreigner na nadadawit sa away na Andy Eigenman at ang kanyang baby daddy at partner na si Philmar Alipayo. Sunod-sunod ang post kasi na ginawa ni Andy over the weekend tungkol sa babaeng kaibigan at life partner na nagpagawa po ng love couple tattoo nang hindi po siya sinasabihan. Pero paglilinaw ni Andy, hindi naman nag-cheat sa kanya si Philmar. Tinraidor lang daw siya ng babaeng pinatutungkulan niya. Pero sa kabila po ng away, pipiliin niya pa rin daw si Philmar dahil sa pamilya niya. Kasabay niya, nag-post ang nai-issue nilang kaibigan na si Pernilias Jew. Sabi niya, she's a human din naman kaya at nasasaktan din daw po siya. At ang pakiusap niya, maging kind to one another at huwag basta-bastang manghusga nang hindi nalalaman ang buong storya. Ito naman, exciting times ahead para sa film industry. Ang MVP Group kasi, yes, magpo-produce na po ng Hollywood film and shot entirely dito sa Pilipinas. Siyempre, kinausap natin ang mga producer at direktor niya. Narito pong report. From Titanic, Avatar at Charlie's Angels franchise. Ilan lang ang mga ito sa most successful Hollywood films of all time. At ang direktor, scriptwriter at cinematographer ng mga pelikulang ito magsasama-sama para gumawa ng big budget Hollywood movie sa Pilipinas. Ang producer nito, walang iba kundi our very own MVP Group. This is the first major Hollywood movie that is being produced by a Filipino. So MVP thought of financing this movie and as you described it, it took 2 years in the making. He sent me out there to find a top-notch scriptwriter, and you know that we got Karen McCullough of the famous Legally Blonde. Fortunately, we were able to engage also director Donald Petrie. The other fascinating aspect of it too is we were able to sign up this famous cinematographer who was involved in the Titanic and Avatar. Romantic comedy film ang gagawin, pero secret muna kung sino mga lead stars mula sa Hollywood. Pero syempre, marami ring Filipino talents sa cast. Nasa bansa na nga ang Hollywood director na si Donald Petrie at producer na si Raja Collins na nakilala na ang ilan sa mga nag-audition mula sa Pinas. Kinamusta nga natin ang experience nila with Filipino top talents. After Julia Roberts came in, Demi Moore? Demi Moore. No, listen, so far, you know, at the beginning of any audition, one always has a little trepidation, you know. Listen, I know it feels sometimes like, ooh, it's us against them. You know, they have to prove something or something like that. It's just the opposite, really. It makes our job easy when the actor is great. And so far, it's been great. Oh, wow. So it makes my job very easy. Sisimula na ang shoot ng pelikula dito sa Pinas ngayong summer. Two general objectives. One is MVP has it in his heart to help the film industry. One is to attract more Hollywood outfits to come and do filming in the Philippines. And then the other one is to shout to the world, here we are, we're ready to join the global competition. And of course, equally important is we want to showcase to the world how beautiful not only the sceneries of the country is, but also share with them our Filipino culture.
Nagpalit na nga ng pangalan ng K-pop group na New Jeans. Sa panayam sa CNN, sinabi ng grupo na makikilala na sila ngayon bilang NJZ. Sa Biyernes, ang opisyal na name reveal at sa Marso sila magpo-perform sa ilalim ng bagong pangalan sa ComplexCon Hong Kong Festival. Wagi po ang pambato ng Pilipinas sa si Diamante sa Reina Hispano-Americana 2025. At sa question and answer portion po, tinanong siya kung anong values ang pinakamahalaga sa society. Sagot niya, kindness. Wagi rin po si Dia ng national costume na inspired po ng Baroque churches ng Pilipinas. Iuwi ni Dia ang ikalawang Reina Hispano-Americana crown ng bansa na una pong napanalunan ni Winwin Marquez back in 2017. Siyempre, agad na binati ni Winwin si Dia na ay usap-usapan na, no? At unang usap pa lang daw nila, no? Alam na nilang mananalo siya. Wow! Congratulations! Anyway, yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.